Ang pagtitipong ito, sila ay may mga anghel. Mga kapatid, ang mga anghel ng Allah, sa dami ng mga anghel ng Allah, may mga anghel na isang grupo ng mga anghel na ang ginagawa lang ng mga anghel na ito ay maghanap ng mga tao dito sa mundo na nagtitipon-tipon para sa Allah. Wala na. May mga anghel ng gawain nila, pagsusulat ng mga gawain ng mga tao, ng mabuti at masama. May anghel doon sa kabr. May anghel sa mga nagbabantay sa pintuan ng paraiso at pintuan ng impyerno ng Allah. May mga anghel na sila ay gawain nila, binabantayan ang mga bata. May mga anghel na wala silang gawain maliban na hawak-hawak nila ang arsh ng Allah. Wahum thamaniya, 8 mga anghel ng Allah. Hawak-hawak nila ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna bihamdi. Wala silang gawain maliban sa pumuri lumulhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'asuna ma'amarahum. At ang mga anghel na ito na nilikha ng Allah, lahat ng anghel, wala silang ginagawa kundi lahat sumunod sa pag-uutos ng Allah. Na lahat papuri, luwalhati at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan yung kahalagan ng hadith na yun na sinabi niya. Ang sino bang magtipon-tipon para sa Allah, na sinabi mo kanina, kasama ba yung online, Ustad? Oo, kasama yun. Kasi nagtitipon-tipon sila para sa Allah. Hindi magkakakilala, magkakalayong lugar, nagtipon-tipon sila para sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang na sila ay bibigyan ng Allah ng pagpapala, habag, awa, gantimpala mula sa kanilang tagapaglikha. At hindi pa sila naghiwa-hiwalay, sasabihin sa kanila ng mga anghel, maghiwa-hiwalay kayo ayon sa habag at awa at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon din ibinababa ng Allah ang mga sakina. Mamaan sakina. Mga kapatid, ang sakina, nararamdaman ito ng mga taong may taglay na tunay na pananampalataya sa Allah. Tamis ng pananampalataya. Hindi lahat ng tao nararamdaman niya ang tamis ng pananampalataya, at hindi lahat ng mga Muslim nararamdaman nila ang tamis ng pananampalataya. Iilan-ilan lang kung sino yung pinili ng Allah na sila sa ayon sa nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa salasatun man kunna fihi wajada halawat al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakraha an yauda fin nar. O kama kala alaihi salatu wasalam. 3 uri, klase ng mga tao na pag napaloob sila dito sa 3 ito, taglay nila na mararanasan nila o malalasap nila o mararamdaman nila ang tamis ng pananampalataya. Ibig sabihin kapatid, may tamis ang pananampalataya at pwedeng hindi nararamdaman ng iba sa atin. At pwede rin nararamdaman ng mga taong ipinagpala ng Allah. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya at ang takot sa Allah at ang paniniwala sa Kanya, kung alam lang ito ng mga makapangyarihan sa mundo, gagamitin nila ang kanilang mga sandata na puwersahan laban sa mga kamusliman at tanggalin ang pananampalatayang ito sa kanila. Dahil katotohanan ang mga malik, ang mga muluk, ang mga presidente, prime minister, ang mga mayayaman, makapangyarihan, yang mga yan, panandalian lahat ang mga saya. Ang kaligayahan. Dahil sa totoo lang, walang permanente na kaligayahan dito sa mundo. At ganun din pagsubok at mga hinagpis at hirap, wala din dito yan sa mundo na permanente. Ibig sabihin, may oras lang ito na dumarating at may oras na nawawala. Pero ang sinumang pagkalooban ng Allah na tunay sa tamis ng pananampalataya ay napapabilang dito ang una. Sino? Ang mahalin niya ang Allah at ang kanyang sugo ng higit sa lahat sa kahit sino dito sa mundo. Ang tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay mangunguna at mangingibabaw ang pagdarasal, pagpapatira pa,
pag-hajj, pag-aayuno, paggawa ng kabutihan, pagpigil ng kasamaan. Kung mangyari na maglaban ang kanyang pride, ang kanyang ego doon sa gusto ng Allah at doon sa kagustuhan ng kanyang sarili, iiwanan niya ang kanyang ego sa laban sa paggusto sa kanyang sarili dahil mananatili ang kagustuhan ng Allah, dahil yun ang tunay na pagmamahal sa Allah. Mangibabaw siya sa lahat ng anumang gusto mo. Ngayon bro, tignan natin sarili natin. Itanong mo ngayon sa sarili mo, minsan ba pag nagkalaban ang gusto ng Allah at ang pag-uutos ni propeta laban sa sariling kagustuhan mo, sino minsan ang nangingibabaw? Sino minsan ang nananalo? Ang kagustuhan ng Allah o ang kagustuhan ng sarili mo? You can answer your question or you can answer my question. Alam nyo yan, sarili nyo yan. Walang ibang nakakaalam yan. At hindi ako interesado na alamin sa inyo. Gusto ko lang siyang bigyan ng diin dahil una sinasabi ko yan sa sarili ko. I am keep reminding myself and each and every one of you. Because our religion, Islam, is only a reminder and giving an advice. Dahil after all, si Allah, ang ating tagapaglikha, ang siyang maghuhusga at magja-judge sa atin sa araw ng paghukom. Kung sino yung totoong mga tao, sino yung tunay na matakutin sa Kanya. Minsan, pag nagawa ko ang sarili ko na mas gusto ko ang sarili ko, ego ko, pride ko sa isang bagay na alam ko na hindi gusto ng Allah, hindi gusto ni Propeta Muhammad, wallahi sa sarili ko, ya Allah, napakalaki ang kasalanan ko. Bakit nangibabaw ako, ang sarili ko, ang pride ko, pamilya ko, pera ko, kapangyarihan ko kaysa sa kagustuhan mo? Ito man yung pag-evaluate sa sarili, bro. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbangin nyo ang sarili nyo bago kayo titimbangin sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, ang pagtitimbang, ang paghuhusga. Dapat bago ka pa doon, dito pa lang, alam mo na ang kalalagyan mo. Katulad natin na minsan pag umuwi sa Pilipinas, bago ka pumunta sa airport, naghahanap ka ng sinong may kilo. Bakit, bro? Bakit? Dahil ayaw mo papasubo sa airport. Pag lumagpas ng 25 kilo, sasabihin sa'yo ng Saudi doon, kahit sino, only 23 kilo. You pay? Good, pay. No pay? Kalas, roh, hinat, barra. Mafi abga, kalam girgir, ketir ba abga? Wallahi kahit anong approach, maliban kung sino yung pinaka naintindihan kanya. So ano yung ginagawa natin? Tinitimbang natin ng kilo. Kasi pagdating sa airport, mafi kalam, katir, girgir. Kalas. Palagay nyo kaya sa araw ng paghukom, sabihin mo, ya Allah, kasi itong nangyari, itong isada. Magre-reklamo ka? Sa araw ng paghukom, sasabihin mo na ito na mayroon ng Quran, na mayroon ng Sunnah, na mayroon pang mga ulama, na mayroon pang mga propeta, na mayroon lahat, sinabi ang lahat ng mga babala para malaman natin. Huli na ang pagsisisi sa bandang huli. Dito na nga, wala sa mundo pagsisisi dito eh. Pangalawa mga kapatid, ang mahalin mo ang tao, ang iyong kapwa-tao na pagmamahal mo para sa Allah. Hindi dahil sa pera, yaman, pamilya, o mayroon kang toyo sa kanya na inisip. Wala. Bakit mo yan mahal, bro? Wallahi, hindi ko kilala. Pero hindi ko alam. Mahal ko dahil siya ay mahal niya ang Allah. At nagsasabi ng la ilaha illallah. At totoong tao, napakabuti niya, napakabait niya, may takot siya sa Allah. Kaya mahal ko siya para sa Allah. Hindi yung sinasabi mong kaibigan mo na kasama mo, na akala mo kasama mo na kaibigan mo. Pero pagtalikod mo, kayo na ang magkwento kung totoong tao sa'yo o hindi. Dahil ang totoong kaibigan ay ang magpapaalala sa'yo ng kabutihan. Ang totoong kaibigan ay kung ano ang masakit sa'yo at masakit sa kanya, yun nararamdaman niya. Hindi yung kaibigan na nililibak ka, sinisiraan ka, naririnig niya, wala siyang sinasabi. Sinasabi pa niya, oo nga, isyada. Tapos pagkasama mo siya, alam mo bro, best friend kita eh. Ano yun? Tupperware.
Paano nyo malalaman ang tunay na kaibigan? Sige nga. Paano? A friend indeed is a friend indeed. Di ba? Indeed. Ang totoong kaibigan daw ay sa oras ng gipit, doon mo malalaman. Ang totoong kaibigan at totoong kapatid sa Islam ay hindi kasisiraan. At siya yung nananalangin sa iyo na pag wala ka, na hindi mo alam na nanalangin siya sa iyo. Siya yung minsan na humihiling sa Allah na hindi mo alam na humiling siya sa Allah para sa iyo. Siya yung hindi ka niya tinatawagan, hindi ka niya tinitext. Hindi kailangan lagi kayo magkasama, pero nandito ka na malapit ka sa puso niya. Na totoo. Wallahi mga kapatid, sa araw ng paghukom, sasabihin ng Allah, Aynal mutahabbuna fi jalali, al-yawma udilluhum yawma la dilla illa dilli. Nasaan na ngayon yung mga nagmamahalan para sa akin? Dahil itong araw na ito na walang kaligtasan, walang lilim, maliban sa proteksyon at lilim na aking igagawad sa mga taong nagmamahalan para sa akin, nasaan na sila? Kumukuti-kutita at may liwanag ang mga taong nagmamahalan sa Allah na walang kondisyon. The true brotherhood in Islam. Now, tell me then, as a Muslim, now you're listening to me. How could you consider that you love your brother? You are in one fraternity, which this fraternity was founded by the Jews and the enemies of Islam. Ang iba natatagpuan nila na tunay daw ng kaibigan, yung kasama nila sa mga fraternity. Papaluin mo na ang puwet mo. Magbibigay ka pa ng kwarta, ng pera, ng kondisyon. Kailangan mayroon pang mga, ang daming mga rituals, ang daming mga, ano mga tawag doon? Hazing rituals. Ano pa yun? Meron pa. Yung kondisyon na bago ka sumali sa kanila. Hindi ko alam yan kasi hindi ako sumama kailanman sa fraternity. Dahil ang fraternity, mga kapatid, ginawa ito ng mga Hudyo para siraan ang pagkakapatiran ng mga Muslim. Dahil natatakot sila na ang mga Muslim ay pagtotoong nagkapatiran, totoong nagmahalan, totoong nagkaisa, katatakutan niya ng mundo. Dahil ang totoong Muslim ang masakit sa iyo, ang malasakit niya ay nararamdaman mo. Parang isang katawan. Isang kirot man sa parte ng katawan mo. Alam mo yun. Damay lahat. Ilang mga kapatiran nating mga Muslim na nahihirapan ngayon na wala tayong sinasabi. Nangangailangan ng mga tulong. Wala tayong magawa. Samantalang ang mga kwento ng mga sahaba, nung sila ay nasa digmaan, mamamatay ng isa sa mga sahaba dahil sa uhaw at pagkagutom, ibinigay ang tubig. Nakikita niya yung kapatid niya na mahingalo na sa kamatayan. Hindi niya ininom, ibinigay niya sa isa. Iinumin ng isa, sumisigaw ang kanyang kapwa doon na isang Muslim. Hindi ko na to kaya, mamamatay na ako sa uhaw. Hindi niya nainom, ibinigay niya sa isa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Pinangingibabaw nila ang kanilang kapwa-tao kaysa mismo sa sarili nila. Wallahi, yun ang mahal ng Allah. Totoong pagmamahalan sa Islam. Napakaganda ng Islam, bro. Magkaroon ka lang ng kapatid na kaibigan sa Islam na mahal mo na walang kondisyon para sa Allah. Gantimpala muna ay ang paraiso. Sa mga fraternity, sabihin nyo sa akin, anong gantimpala nyo? Anong reward na nakukuha ninyo mga kapatid? Anong mga turo nila? Kayo na ang bahala. Ano ang dulot nito sa ating pamayanan? Ang magkawatak-watak ang mga kamusliman. Ang pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad, na mararamdaman nila ang tunay na tamis ng pananampalataya ay yaong siya
ay natatakot siya na gumawa ng kasalanan o gumawa ng pagkakasalanan na hindi gusto ng Allah o pagiging kufr sa katulad ng pagkatakot niya doon sa nagliliyab na apoy na ayaw niyang makapasok doon. Tayo pag nakagawa pa na tayo ng kasalanan, gusto pa nating ulit-ulitin. Wala na yung tunay na pagsisisi. Walay mga kapatid, masyado tayo na panlinlang sa mundo. Sa lahat ng karangyaan dito sa mundo. Alhamdulillah, ya Allah, mayroon pa akong oras na iginugugol na nag-aaral sa Islam. Mayroon pang mga estudyante na nandirito na iba't ibang tribo at iba't ibang pinanggalingan na oras nila ito na para sa pamilya, maglaba o ano ang gawin nila, nangingibabaw na mas gusto nila ito, ya Allah, dahil mahal ka nila. Mahal natin ang Allah. Wallahi mga kapatid. Ang sino mang lumabas sa kanyang bahay, patungo doon sa lugar na siya ay mag-aaral sa Islam, makinig sa mga aralin sa Islam, maliban na lamang na sila ay nasa daan patungo sa Allah. Daan sa Allah na ito yung daan sa paraiso. Ano yung hadith na sinabi natin, na sinabi ni Propeta Muhammad? Ang sino mang magtipon-tipon para sa Allah, para lang sa panaliksik ng kaalaman, maliban na sila ay sinusubaybayan ng mga anghel. Bro, papunta ka rito, may anghel na sumusubaybay sa iyo. Bago ka maglakad, bago ka naglalakad, subhanallah, alhamdulillah, hasana, pagsamba, kapatawaran sa Allah, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong hinahanap-hanap ng mga taong tunay na nagtataglay na may pananampalataya sa Allah. At dito tunay na nararamdaman ang tamis ng pananampalataya. Wallahi, tignan nyo, kung punta kayo sa mga lugar na may kasalanan, panatag ba kayo doon? Kung panatag ka doon at nasisiyahan ka doon, bro, alamin mo na may mali sa pananampalataya mo. Dahil yung lugar na yun ang lugar na nasisiyahan si Satanas. Ang kasama ni Satanas at si Iblis, ang mga tao na katulad niya na nasisiyahan, babae, lalaki, lahat nagtitipon-tipon, gawaan ng kasalanan, pakikinig ng mga haram, doon sila masaya. Pagkatapos nun, anong mangyayari? Anong resulta? Wala rin. Temporary ang lahat. Ya Allah, may oras tayo mga kapatid. Huwag linglangin ang sarili dito sa mga mundong bagay. Dahil ang mundong ito, may oras tayo. Mayroon pang oras. Isang kapatid dati na nakauwi na sa Pilipinas, Ustad, ayoko talaga umuwi. Ayokong iwan ang pag-aaral dito. Sabi ko, meron namang mga madrasa doon. Iba yung dito mga kapatid. Tignan nyo ang kagandahan dito. Maswerte pa tayo, yung iba may mga bus na sinusundo. Kaya naghahangad ako, nasisiyan ako sa isang estudyante na pumupunta sa pag-aaral na mismo pera niya ang ginagastos niya. Yung binigay ng Allah sa kanya na biyaya ginagastos. Ya Allah, ito mang pera na ito, galing man ito sa'yo. Saan ko ito gamitin? Di dapat para sa'yo. Binigyan ka ng Allah ng biyaya, ginamit mo sa haram. Sugal, panunood ng haram, pagbigay sa haram, itinaya sa haram. Baliktad ah. Nagbigay sa'yo ng Allah ng halal, ginamit mo siya sa haram. Saya mga kapatid, wallahi sa totoo lang. And I'm very frank with you. Every Friday, this is the best day for me. Because I gather together with my brothers in Islam. And I feel the peace of mind and tranquility. May Allah accept it from us. Allahumma amin. Totoo yan mga kapatid. Dahil ang pinag-aaralan natin dito, ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natapos na natin yung sinasabing tungkol sa kondisyon ng La ilaha illallah, ang haligi ng Muhammad Rasulullah. Tapos, dumako na naman tayo nung last week. Sinong magpapaalala sa atin? Na-discuss na natin yung mga ibang nakakasira sa ating pananampalataya. Tama?
Ito yung sinasabing nawaqidul iman. Mga kapatid, bakit importante na mag-aral? Kasi una, hindi gusto ng Allah na sambahin mo siya na ayon sa kuro-kuro at gusto mo. Gusto niya sambahin mo siya na ayon sa tamang paraan na sinamba siya ni Propeta Muhammad na makakamit mo lang ito sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman sa Islam. Malaman natin ang mga bagay na ito pala ay makakasira sa ating pananampalataya. Muslim na ako, nagdarasal na ako 5 beses, nagbibigay pa ako ng zakah, nag-hajj pa ako. Ano pa ang kulang? May kulang bro, sister, bakit? Kasi pumupunta ka sa mga manghuhula, sa mga mangkukulam, at pinapaniwalaan mo ang mga manghuhula, at nagpapakulam ka pa sa iba, humihingi ka pa ng mga gayuma, at sinasabi mo dito kaya yaman dahil sa mga binibigay nila sa iyo ng gayuma. Humihingi ka pa sa kanila ng mga agimat kina mga kamag-anak ni Mang Kepweng. Allahu Akbar. Paano yun, Ustad? Makakasira? Oo, makakasira yun sa pananampalataya mo. Dahil pinaniniwalaan mo, pinandigan mo ang kapangyarihan nila na itinambal mo sila sa Allah. Hindi mo nga sila sinamba kasi ang shirk, ang pagsamba sa mga ibang nilalang. Hindi mo sila sinamba, pero pinaniwalaan mo sila na itinambal mo sila sa Allah, sa kapangyarihan ng Allah, na walang pwedeng mangyari maliban sa kagustuhan at kapangyarihan ng Allah, itinambal mo sila na simsim sawa-sawa. Yan ang sinasabing mga gawain na nakakasira sa ating pananampalataya. Na maaaring ikaw sa oras na yaon at pati hindi mo binago ang pananampalataya mo sa paninindigan mo na yun, mamatay ka sa oras na yun, pwede kang mamatay nag-kafir. Ganun kadelikado mga kapatid. Bakit? Kasi ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, innamal a'malu bi khawatimiha. All deeds are relying on the end. Allah will judge your deeds in accordance to the present situation in deeds in faith that you believe in on that time. Walang silbi ang lahat ng mga mabubuting gawain mo kung bandang huli na ikaw ay nabutan ng kamatayan, ikaw ay nagtatambal sa Allah. O ikaw ay nagbaliktad na sa Islam. Anong silbi ng lahat ng kabutihan na ginawa mo? Wala. Kasi ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, ang lahat ng mga gawain, ang pagbabasihan ay ang mga huling nagawa ng isang tao. Huli na gawain ng tao. Ustad, ano ba yung mga una? Di ba, mga kapatid, for the sake of the pag-review natin, dahil gusto ko matapos na ito, actually, 9 o 10 ito, pero sa 10 ang naisulat dito, pero una, nakuha na natin yung sinasabing pagtatambal sa Allah. Di ba? Asyirku billah. Akbarud dunub. Alladhi la yaghfirullahu lah. Ang syirk, ang pagtatambal sa Allah, ang siyang kasalanan na kailanman hindi ipapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, ano yung syirk? Ha? Pagtatambal. Anong kabaliktaran ng syirk? Tauhid. Anong kabaliktaran ng tauhid? Syirk. Anong kabaliktaran ng syirk? Tauhid. Synonym, antonym. Ang tauhid ang kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos na siya lang dapat sambahin. Tagapaglikha, makapangyarihan at maalam sa lahat. Tauhid rububiyah, pinakamaalam, pinakamakapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng tostos, walang nabubuhay. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Walang anumang nabubuhay dito na uod, na bigyan ng buhay dito sa lupa. Tao, hayop o anuman na nilalang, maliban na may mga nakalaan na mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Hindi ka mamamatay bro hanggat hindi mo makain, matamasa ang anumang biyaya na ibinigay sa'yo ng iyong Panginoon. Hindi, pumunta ka dun siya kay Kwan.
kay Manang Linda. Kumuha ka ng agimat. Pag binaril ka, hindi ka daw mamamatay kasi yung agimat na yun suot-suot mo. Kumuha ka pa sa kanya doon ng maitim na pinaghalo-halo ng mga dahon, may bato, may puti, may nilagay na tawas o bitchin o ano, nilagay dito doon sa tindahan mo. Bukas, ganyan-ganyan mo yan. Manalangin ka doon sa mga engkanto, darating sa'yo na marami kang customer. La ilaha illallah. Bakit tayo natatawa? Kasi may mga tao na gano'n. Marahil din tayo noon na wala tayong kaalaman, naging biktima at naging kasama ng mga taong gano'n. Patawarin ako ng Allah. Walay meron akong kamag-anak na samahan ko sila. Nagtambal sa Allah, nakasama rin ako pala. Dahil mamamatay ng anak niya, may sakit o kinulam, pumunta rin siya mangkukulam. Kulamin mo din siya. Naniniwala ko sa iyo. Ilan ang gusto mo? 5,000. Bigay mo 5,000. Sandali lang, tatawagin ko doon yung kwan. Mananawagan ng mga tao sa hangin. Mga tao sa ilalim ng lupa. Mga kiram-kiram. Kirim. Oh, lahat yun babanggitin. Hindi Fatiha, hindi Hadith. Walang kaugnayan sa Quran. Sinong pinanawagan? Ang mga engkanto, ang mga jinn. Nagsanib-sanib na puwersa. Mararamdaman mo na mayroon ding hangin na dumarating, lumalamig. Nakikipaglaro si jinn sa mga tao. Ang kala naman ng isang Muslim, totoo ito, makapangyari nito. Ang galing-galing nito. Hindi niya na mamalayan, nakakapagtambal na sa Allah. Nawawalay na siya. Mga kapatid, wallahi, this is the importance why we need to learn Islam. Diba? Natapos na natin yung shirk. Tama? Anong sumunod? Ang sino mang gumawa ng mga tagapamagitan na silang mamamagitan sa Kanya at sa Allah. Na-explain natin ito last meeting. Anong halimbawa nito, bro? At kanyang ihilingin ang mga taong ito at kanyang inaasam-asam na sa kanila ay mamamagitan at sa kanila ay siya ay nakipagsapalaran. Sa katunayan, siya ay isang kafir. Muslim siya, kafir? How? How did you judge? Listen, not tumiwalag sa pananampalataya sa Islam, umiwalay. Bakit? Ito'y napagkaisahan ng mga pantas kasi ang ginawa ng isang Muslim na ito na nagbigay ng pamamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala na silang mamamagitan sa Kanya at sa Allah. Ano yun? Anong example na nasabi natin last meeting? Paano mo naipamagitan ng Allah sa isang pamamagitan ng isao? At tawasulu bayna haula'in nas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ha? Anong example niya? Nakuha natin last meeting, di ba? Hindi pa kayo nakainom ng kape? Ha? O nasobrahan kayo? Sige, anong example? Ang pumunta ka sa isang tao, nasabihin mo sa kanya na ikaw lang ang pag-asa namin. Kung hindi ikaw, hindi malulutas ito. Ikaw lang ang tanging makakasolba sa aming problema, sa aming mga hinahin at aming pinagdadaanan. Dahil kung wala ka, wala ito, hindi mangyayari. Hindi ba pagtatambal yun, bro? Shirk yun. Ginawan mo siya ng kompetensya sa iyong tagapaglikha. Na samantalang Allah walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan niya. Ilang mga tao na nanalig sa ibang kapwa-tao, hindi rin niya nakuha ang kanyang ninanais.
Ilang mga tao na wala siyang nilapitan, pero nandoon siya sa hindi niya inakalain na bakit ako nandito. Dahil kapangyarihan at kagustuhan ng Allah na ang mangyayari ay mangyayari. Ang qadr ay nakasulat na. Wa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ang lahat ay isinulat namin ayon sa kagustuhan namin na mangyayari. Na hindi mababago. Maliban kung babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong pangamba mo, bro, dito sa mundo? Kung ito naman pala ay lahat nasa kamay ng iyong tagapaglikha. Bawal sa Islam na kumuha tayo ng kahit sinong tao na mamamagitan sa atin sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umanalig sa kanila. O pagkatiwalaan silang lubusan, o mahalin sila na higit pa, o katulad sila sa pagmamahal mo sa Allah. Dahil ang tunay na pagmamahal ay sa Allah lamang. Hadith na kanina sinabi natin, mahalin ng Allah ang lubusan. Sumunod ang kanyang propeta, bago ang kahit sino. Sumunod ang magulang mo. Yun lang ang pagkakasunod-sunod. Na ang pagmamahal sa Allah at sa kanyang sugo, pagsunod sa kanyang mga pag-uutos. Kung ang pag-uutos ng Allah at kagustuhan ng sarili mo o kagustuhan ng kahit sinong tao naglaban, sinong pipiliin mo? Diyan mo makikita kung nasaan ang level ng iyong pananampalataya. Ang daming mga tao na naibenta nila ang kanilang pananampalataya sa dumaan na eleksyon. Pangatlo, ang sino mang hindi pinatutunayan ang kawalang pananampalataya ng mga musyrik o ang mga tao na hindi naniniwala sa Allah, ang mga ahlul kitab, na siya ay pinaninindigan niya sa kanyang sarili na hindi sila naniniwala, na ang paniniwala niya ay siguro tama ang paniniwala nila. Mayroon ako nag-aalinlangan sa kanila. Muslim din ako, pero ang mga paniniwala din ng mga yan, siguro tama din sila. A'udhu billah. Ilang minsan na may mga Muslim na nagsasabi na ang ganda rin ng pananampalataya nila. Eh di umalis ka na lang sa Islam. Sim-sim sawa-sawa, rohinag. Makisama ka sa kanila. Ibig sabihin, meron pa palang iba na mas mahigit pa sa Islam. Pag yun ang nangyari, bro, anong sinabi? O nag-alinlangan siya sa kanyang pananampalataya na sinasabi niya at pinapatunayan niya ng ibang pananampalataya ay mas mainam, mas mabuti, pinapatunayan ng kanilang mga doktrina at naging kafir na siya. Wallahi, delikado yan, bro. Delikado. Buti pang mga Kristiyano. Bakit? Mataimtim sila magdasal. Tapos mayroon pang magsasabi yung pare na mahinahon. Mga kababayan, katakusan ng Diyos na anak ng Diyos, maging malumanay, magmahalan, magpatawad, magbigayan. Tapos sabi ng isang Muslim, ganda-ganda ng ano niya. Ganda ng sinasabi niya. Ano ka, nagdududa bro sa Islam? Dahil mas mabuti pala yun? Wallahi, sumusumpa ako sa Allah. Walang tunay na reliyon na totoo. Ang kanyang turo, ang kanyang doktrina, ang Islam, ang pinakabuod na sariling perpektong reliyon. Kaya sinasabi ng mga ulama, ang sino mang magtanggi o pumilit o magnasa na mayroong panghigit pa sa Islam na mabuti, kafir. Dalil sa Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sino man na mag-anib na iba pang relihiyon bukod pa sa Islam, sila o siya ay kasama nila. Na sa araw ng paghukom ay kasama siya sa mga kasawiang palad na lugi na hindi tatanggapin sa paraiso. Dahil nag-alinlangan siya. Mga kapatid, ang Muslim, ano siya? Malakas, tigib, na tunay ang kanyang paninindigan at ang kanyang doktrina, ang kanyang akida sa paniniwala sa Allah. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah.
Wallahi, maski magtipon-tipon ng lahat ng mga tao, kung hindi pa intulot ng Allah anumang balak nyo gawin sa akin, hindi yan mangyayari. At yan ay sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Baliktarin mo, kung ikaw ay naniniwala, yang mga yan, kaya ko sumanib sa kanila dahil sila ang magbibigay sa akin ng posisyon. Sila ang magbubuhay sa akin. Bro, ang nagbigay sa iyo ng buhay, ang iyong tagapaglikha, ang Allah. Ngayon, umaasa ka sa ibang tao. Naon siya imong kinabuhi. Pang-apat, ang sino bang naniniwala na ang patnubay ng iba ay higit pa sa ganap kaysa sa patnubay ng sugo ng Allah, ang hatol dito ay higit pa na siya ay nasa tagut, paniniwala sa mga tagut. Alam niyo yung tagut, bro? Yung mga bagay na sinasamba na bukod pa sa Allah. So, ibig sabihin, anong idinating ni Propeta Muhammad, paniwalaan mo na perpekto na galing ito sa Allah. Dahil si Propeta, wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman siya magbibigkas, magtuturo ng anumang bagay maliban sa ito'y revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon magdududa ka sa turo ni Propeta Muhammad at sasabihin mo yung turo ni... Di ko alam kaninong turo na pinapaniwalaan mo ay higit pa na mas okay, sagrado. Kibuloy. Si Kibuloy. Yan. Allah, may isang brother nag-comment, sabi niya, masaklap daw, mas marami pa yatang bumuto na Muslim daw kay Kibuloy kaysa kay doon sa Arangkada. Hindi naman siguro, no? Ewan ko, kasi hindi natin yan alam. Wala akong nakita sa Kumilik. Hindi natin na-check sa Kumilik kung totoo yun. Wala naman siguro bumubuto dyan kay Kibuloy. Siya niya, judgmental. Kung totoo yun, masaklap. At masakit yun kung Muslim ka na ibubuto mo yung gano'n na tao na kaysa sa katulad mong Muslim. So, nakuha niyo ito? Ano man ang idinating ni Propeta Muhammad, ano man ang mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siyang dapat panghawakan at paniwalaan kaysa kahit sa anumang mga ibang turo. Dahil anumang turo, ito ay mali. Walang katuturan. Panglima, ang sinumang nasuklam sa anuman sa mga naihatid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ito'y kanyang ginagampanan, ay nagiging kafir na siya. A'udhu billah. What is this? Hey, Muslims, listen to this. Everything what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have brought to us, taught to us, and you think that these things that Prophet Muhammad taught to us is not good enough for us, or ikaw ay nagkakaroon ka ng pagkamunghi o ayaw mo, maski ginawa mo yun, pagiging kafir na yun, bro. Anong halimbawa no? Sige nga, kung naintindihan nyo. Gising. Kung naintindihan nyo yun, ano yun? Ano man ang turo ni Propeta Muhammad, na kinamuhian mo, hindi mo pala gusto sa loob, napipilitan ka lang, hindi ka naniniwala, paski ito'y ginawa mo, labas ka pa rin daw sa Islam. Anong halimbawa niya? Itaas ang kamay. Sino yung sasagot? Sige na. Halimbawa. Okay, very good, bro. Utos ni Propeta Muhammad ang pagsasala ng 5 beses. Ano ang pagsasala sa 5 beses? Paano siya naging ganun? Sige. Paano ganun? Ang isang propeta. Paano mo napapatunayan yun? Katulad ng pagdarasal daw. Iugnay mo. Paano? Okay na yan eh. Iugnay mo. Sige. Sige. Gising. Gising ka, bro. Ha? Maya-maya na lang magsala. So, kagaya ng pagsalasal ng paya. Okay. Na minsan, mas gustuin mo pang matulog kaysa yung gumising ka sa tamang oras para. Okay. Pero yan ay hindi yan ang tumpak na sagot. Ang Muslim na natutulog sa Fajr, na pinapabayaan niya ang Fajr, Muslim na makasalanan. Yan ang dapat natin intindihin. Hindi siya kafir, hindi siya munafik. Huwag tayong maghatol. Marahil siya ay tinatamad, marahil hindi niya kaya.
Pero napakalaking kasalanan ng isang Muslim na iwanan niya ang Salatul Fajr o anumang mga sala. Hindi yan ang gusto kong, hindi yan ang isa sa mga example. Ano yung example niya? Sige. Hindi mo sinunod ng 5 beses, Ustad, sinuburan mo ng ginawa mong aning. Yun ang sinasabing bid'a, bro. Pabago sa relihiyon yun. Tinuro ni propeta 5 beses, ginawa mong 6 kasi gusto mong magdagdag. Hada huwal bid'a, hadi al bid'a. Pabago sa reliyon, anumang pabago sa reliyon ay ligaw. Ang anumang ligaw, ito ay paroon sa impyerno. Ano example niya? Sige, dun sa sinabi natin na ginawa ni Propeta Muhammad o pag-utos ni Propeta Muhammad na maski ito'y ginawa mo, pero ikaw pala sa sarili mo ay hindi mo pinapaniwalaan na ito ay totoo o wajib, o di kaya ikaw ay nililiit mo ang mga gawain ni Propeta Muhammad. Istihza. Ta'arifun na istihza. Ibig sabihin ng istihza, yung parang ano yung marano na sinabi mo? Kapag-isiwiso sa maranaw. Ayat Tagalog noon na yung parang panginginsulto. O di kaya pagmamaliit. Anong example niya? Oras na naman na mag-iwa-iwalay tayo. Hindi pa natin natatapos ito. Ano ang example niya? Ito. Very good. Itong maranaw na sumagot. Sabihin mo yun sa Tagalog. Hindi nila naintindihan. Ikaw lang nagsabi niya na maranaw. Hindi naman tayo dito lahat maranaw. Ha? Hindi namin naintindihan. Bro, sunna ni Propeta Muhammad ang magpataas ng balbas. Ang pahabain ng balbas. Kung ikaw ay maski ginagawa mo, pero nililiit mo. Sabi mo sa sarili mo, Isyada, bakit pa nagbabalbas? Bakit ka pa nagbabalbas? Iniinsulto mo si Propeta Muhammad. Yun ang isang halimbawa nun. Sunna ni Propeta Muhammad na tayo ay magsiwak in every prayer. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroon lang akong ipag-uutos na hindi pahirap sa inyo, o iuutos ko sa inyo na wajib ang pagsisiwak bago kayo magdasal. Ngayon, dumating ang isang Muslim, nagsisiwak ang isang brother, gumaganyan siya, sabi niya, Isyada, magdarasal pa tayo na dito pa siya nagtututbrush. Napaka-yellow pa itong ngipin niya. Grabe itong siya kaya, grabe. So, parang hindi ka nasasiyahan. Sunna yun ni Propeta Muhammad. He is just only following the sunnah. Tapos ikaw ang nagkukoreksyon sa anong sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na totoo, na galing mula sa hadith, na authentic na hadith, ang sino magmamaliit, mag-insulto dito, ito ay pagiging kufr. Kasama yan sa istihza'u fid din, pagmamaliit sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kabayaran nito sa araw ng paghukom ay ang nagliliyab na apoy. Dahil sa pag-iinsulto mo. Wallahi bro, hindi biro ang Islam. Kaya nga sa Islam, bago kayo pa-Muslimin, maging totoo kayo. Walang persahan. Bro, mag-Muslim ka? Ayaw. Okay, walang pilit. Pero bro, sasabihin ko lang muna sa iyong Islam. Ito, pakinggan mo muna para wala ng ano. So, kung ayaw mo tumanggap, huwag kang tumanggap. Pero pag tumanggap ka na ng Islam, walang biruan. Hindi ka pwedeng magbasta, magmurtad-murtad. Seryosohan ito. Ito ang kaligtasan. Kung magmumurtad-murtad ka, huwag ka nang pumasok sa Islam. Dahil pugot ulo ang kabayaran mo. Dahil ginagawa mong laro ang relihiyon. Ginagawa mo ang tunay na kaligtasan na ginagawa mo siyang binabaliwala mo na para mong ginagawang laro. So, dapat lang ikaw ay mamatay. Ano nyo naman ng mga Muslim, masyado kayong harsh, masyado kayong patayan. No, batas ng Allah eh. Batas ng Quran eh. Hindi batas ng tao. Hindi katang-isip. Ngayon, gagawin yun sa isang lugar na nandoon yung Islamic State. Sa Pilipinas, mayroon bang Islamic State? Hindi. Kung may magmurtad doon, wag natin yung gawin doon. Na kung sino nagmurtad, paslangin. Hindi pwede. Bakit mo gagawin? Mayroon bang batas doon sa Islam na gagawin mo? Pangalawa, may mga kondisyon. Ang mga kondisyon, may mga nagsaksi, at siya pa mismo, sinabi niya sa madlang people,
Na ito na, ganito, nag-Muslim ako, umalis ako sa Islam, ganun, ginagawa niya at mayroon pang mufti na magsasabi na dapat lang siyang hatulan ng kamatayan sa lugar na nandoon ang Islam na namumuno. Kung sa Pilipinas, wala tayong kakayahan, wala tayong karapatan, maghusga o anuman, ang Allah na ang baala sa araw ng paghukom. Katulad ng mga Muslim na gusto nilang maging independent sa Islam. They want to govern Islam within themselves, within their community, because they are afraid of what Allah says in the Holy Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ وَفَاسِقُونَ. Ang sino mang hindi niya isabuhay ang Islam bilang batas, siya ay kasama sa mga makasalanan. Siya ay kasama sa mga maghinagpis. Siya ay makasalanan. O pagiging kafir, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sila, ang ginagawa nila, gusto nilang gamitin ang Islam ng dahas. Which is mali. Hindi mo pwedeng gamitin ang Islam ng dahas. Bro, walang sapilitan. Anong ibig sabihin ng walang sapilitan? Ibig sabihin, yung tao na ganun, hindi mo silang pwedeng puwersahan. Na ganun na basta ka na lang humatol. Dahil mayroon, halimbawa, sa Pilipinas, gusto mo ng ganun? Bakit? Kaya nyo ba? Ha? Bakit? Gobyerno ba ng Pilipinas ay ang Islam? Depende yan sa isang lugar. Depende yan sa isang sitwasyon. Kung kaya ninyo, kung kaya ninyong panindigan, pwede pa. Pero kung hindi nyo kaya, ba't nyo? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung nandoon siya sa Madina, nandoon siya sa Makkah, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in Makkah for more than 13 years, he stayed in Makkah in 13 years only by da'wah. And first, it was secretly propagating da'wah. Why? Because they were weak. Mahina sila. Hindi nila kayang lumaban. Nakikita niya harap-harapan kung paano parusaan itong mga kasama niyang mga Muslim. Anong sinasabi niya? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Magtimpi kayo o pamilya ni Yasir. Dahil katotohanan ang pagtitimpi ninyo sa mga hirap na pinagdadaanan ninyo ngayon ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi lumaban si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na yun? Bakit hindi nagpakamatay ang mga Muslim na yun? Na kung paano sila tinatrato, kung paano sila sinasaktan, pinagkikitil ang sinumang mga nagmumuslim. Kasi hindi pa pinag-uutos ang Islam na pumatay o hindi pa pinag-uutos ng Islam na lumaban. Nung napunta sila sa Madina, lumakas ang puwersa, dumami ang mga Muslim. Gusto ba ng Allah ng mga Muslim ay lagi silang minamaltrato? Gusto ba ng Allah na ang mga Muslim ay alam nang sila nang inaapi tapos hindi tayo lalaban? Hindi! Dapat nang lumaban. Ipaglaban ng Islam. Ipaglaban ng karapatan mo ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam mo na sila inasa mali, tapos tayo ang nasa tama, tapos ganun pa rin? No. May sinasabing kondisyon. At mayroong period of time. May hangganan ng sabar. So, nung lumakas na ang Islam, doon na lumaganap ang Islam. Doon na naggawa yung mga tatbik. Doon na yung mga pag-uutos ng Allah. Doon na yung kung sino ang nangalunya, kung sino ang nagnakaw, putulan ng kamay, nangalunya, patayin, sino yung pumatay, dapat nang patayin. Kasi batas ng Islam, buo na ang Islam. Doon sa Madina, puwersa na, malakas na. They can govern Islam. Pero yung sa Makkah, hindi nila kaya. Bakit mo i-govern? Ngayon sa Pilipinas, yan tulad mo, kayo na mga Muslim, tayo mga Muslim sa Pilipinas, kaya natin i-govern yun, bro? Hindi kakayanin. Islam, relihiyon na praktikal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi pipilitin ng Allah. Hindi, ya Allah, ayaw namin na mamatay. Ya Allah, na sa araw ng paghukom, meron kaming paglilitis. Hindi namin na i-gobyerno ang Islam sa aming pamilya, sa aming buhay. Sabi ng Allah, hindi nyo kaya eh. Katulad ng pag-hajj. Pag-hajj ka, bro? Hindi. Bakit? Wala akong pera. Huwag kang mag-hajj, wala kang pera eh. Mag-hajj ka, bro? Hindi. Bakit? Meron akong sakit. Hindi ako pwedeng... Huwag kang mag-hajj. Hindi wajib sa'yo. Ikaw, bro, mag-hajj ka. Oh, bakit? May pera ka? May kayamanan ka? May maiwan ka sa pamilya mo? Malakas ka? Mag-hajj ka. Wajib sa'yo. Wajib sa'yo, hindi siya wajib sa kanya. So, panday tambu makawit kakanay kakaba. Ibabagay mo ang sitwasyon
sa pangkasulukuyan na nangyayari na dapat yun ang siyang. O di ba bro? Ang mga wajib, ang mga pinag-uutos, sa sinong kakayanin niya? Kung hindi mo kaya, kaliwali, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Pinag-uutos daw ang pagduwaya-duwaya. Hindi, pinag-uutos. Ano yun? Permission. Kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, bro, matakot ka sa Allah. Mas mabuti na lang isa na lang. Na mabigyan mo ng tunay na pamumuhay. Karapatan niya. Nag-asawa ka ng marami. Ginamit mo ang pagkaustad mo. Ginamit mo ang influensya mo. Katakutan mo sa Allah. Sa araw ng paghukom. Malaking paglilitis. Maraming babaeng sinaktan mo. Tinalak mo. Tinanggalan mo ng karapatan. Dahil lang sa sarili mo pagnanais. Hindi ba ito paglilitis sa araw ng paghukom? Pinasukan mo ang bagay na hindi mo kaya at ginamit mo ng sariling desires or interest mo. Bro, may paglilitis sa araw ng paghukom. Hindi basta-basta. Dahil ang mundong ito ay lugar na pagsamba sa Allah, na pagsubok, na dito susubukan ang bawat isa sa atin. 6, 7, 8, 9, 10,